What's up, Ketchup? Magandang araw! Namiss namin kayo. Ako si Chukoy. Ako si Chichay. At ako si Kuya Tupe. Welcome sa Tupe Express! Today, samahan niyo kami sa Palengke! Doon, bibili tayo ng prutas. At saka gulay. Yon! So, today pupunta tayo sa palengke at syempre kasama natin si Inay Marikit. Doon tayo pupunta ngayon sa palengke. So, syempre guys, meron tayong palengke dito rin sa Canada. So, kasi dito sa Canada, usually meron tayong mga grocery stores, di ba? Yung mga No Frills and Walmart. But, dito sa London, Ontario, meron tayong tinatawag na parang wet market ba? Or parang mga ano to doon? Parang mga talipapa. Ayan, may talipapa sa Canada. So ayan, samahan nyo kami. Kasama natin si Chokoy and si Chicha at si Inay Marikit. At syempre si Kuya Tupe. At susundin na natin yung isa nating kaibigan. Isa siyang OWP dito rin sa London. Kasi may pasok yung SP niya, yung kanyang student, no? So ayan, samahan nyo kami today! Silly. I like it. Ayan guys, so today kasama natin din syempre ang isa sa OWP o Open Work Permit ng isa sa mga kasama namin sa church. So yun na nga guys, no? Today pupunta tayo sa Farmers Market. Ito ay located at 4370 Dundas Street, Thorndale, Ontario. Ito ay next town after London, wherein itong market na to ay only open during weekends, only Saturday from 7 a.m. till 5 p.m. Ayan, so tara, sugod na tayo! So hi guys, dito na ngayon tayo sa palengke. Ito yung wet market, no? Hello. So talaga siya, sabi nga ni Inay Marikit, talaga daw na wet. Tingnan nyo naman kasi ang daanan. Welcome to the Philippines. Ito, syempre, ito si Ate Maymay. Welcome to the Philippine style. Yan. So ayan, tingnan natin siya ngayon. Dito siya. Wala ko na itlog. Meron sa labas. Iba yun. Mahirap na to eh. Ano yung tayo ulit makita sa nangyayari? Experience ulit ang lurak. Nay Marikit, magkano yan? 199. Bili na kayo. Murang-mura. So 199 lang guys. Yung ganyan. Yung nectarine. Ayan. Parang peaches po yung mga nectarines. At saka yung mga peaches dito ay 99 cents per pound po. So syempre guys, dito sa palengke, kailangan nakikipagtawaran ka din. So ayan, tingnan natin dito. Dito tayo ngayon, yung masungit na yung mga masungit na tindero din. So ito siya ngayon, yung mga prutas. Let's go, let's see. Ano sabihin mo? Dito sa palengke, meron maraming pagkain dito na beef. At saka ito pong only wet market na keep yung mga prices po. At saka maraming prutas at gulay na
dala ng bibili ng people. So, yun po ay bakit meron maraming people dito everyday. 2 for 5. 3 for 5. Strawberries. Bro, Uy, Tay! Dika! Look, yung mga asparagus 2 for 5. asparagus. Ang mura, no? Opo. Sa'yo, bag? Kano tong ano? Oo, isang box ng blueberry, guys. So, so ito naman guys, ngayon tinignan niya ni Nay Marikit yung persimmon kasi favorite ni Chichay at saka ni Chokoy yung persimmon. So ngayon, nakabili tayo ng blueberry, isang case for only $15, no? $15 lang siya. Sa market kasi nasa $3 yung isang maliit na square na to. So, tipid. Happy si Chokoy. Yan. So, ayun guys. Iniwan ako. Iniwan ako ni Inay Marikit. Tsaka ni Ate Maymay. So, ito, nakabili tayo ngayon ng persimmon box. $5 per box siya. So, favorite kasi ng mga bata. Ngayon, punta tayo muna sa kotse para i-load muna siya ulit. Dito kasi sa Canada, kailangan maging mautak ka lagi din sa how you spend your money. Again, we have resources, we have jobs, and resources naman, no? Pero of course, it depends on how you budget your money. Hindi po pwedeng, ubus biyaya. Tsaka dito kasi sa Canada, of course, every penny counts. Every penny counts, every dollar spent, dapat wise ka dyan. So, yun. So, ang laki kasi na matitipid mo if you go for trail ends. Usually, ang mangyayari dyan, yung typical na $50 budget mo, magiging like $20 na lang siya. Yung typical na $50 na may spend mo, magiging ano lang siya, $20 dito sa trail ends. Thanks! And that concludes our today's errand. So nakatapos na po tayong bumili ng mga prutas at gulay. Grabe, ang dami namin ibili for a very minimal expenses. Ayan, so ngayon pauwi na tayo. Unfortunately, of course, dito sa London may mga train tracks pa rin, ano? So nagkakos ang traffic, so wala tayong choice kundi hintayin yan, mga kapatid, no? At syempre pagkatapos ng nakakapagod at nakakatuwang experience ang aming farmers market, we are on our way back to our place. Ihatid lang namin si Ate Maymay, ang OWP, and maybe we're gonna go grab some bubble tea as part din ng bonding namin ng family. So again, matuto tayong magtipid, matuto tayong magpahalaga sa bawat singko na ating kinikita dito sa Canada. Lagi niyong tatandaan, panghawakan ng pangarap, patuloy mangarap, smile, because God loves you. Salamat!